Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2741 hanggang Kabanata 2750. Kabanata 2741. Ganoon pala. Mahinang singgal ni Yunlinger. Bagaman hindi niya gaanong gusto si Gangshu Wuking, maaari pa rin itong maging kanyang magiging hipag sa hinaharap. Paano niya hahayaang pagnasaan ito ng iba? Hehe, natatakot ako na ang usapin ng paghingi ng kasal ay makakadismaya sa iyong Gang Yeking. Sa sandaling ito, mapait na ngumiti ang matandang Gangshu at umiling. Pagkarinig sa kanyang mga salita, kumislap ang mga mata ng maraming pamilyang maharlika sa Suaozhou. Siyempre, walang sino man sa mga naroon ang umaasang magtagumpay ang pamilya Gang sa paghingi ng kasal. Kapag nagtagumpay ang pamilya Gang, malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap na sitwasyon ng Suaozhou. Ang mga pamilyang ito ay nakayuko na sa loob ng daan-daang taon. Hey! Mukhang mapapahiya ang pamilya Gang sa pagpupulong na ito. Bulong ng mga pinuno ng malalaking pamilya habang may mapangutyang ngiti sa kanilang mga mukha, nakatingin sa pwesto ng pamilya Gang. Sa sandaling ito, pangit ang mga mukha ng mga tao sa pamilya Gang. Pinigilan ni Gang Yeking ang kanyang pagkadismaya, tumayo ng bahagyang nakayuko, tumingin kay Gang Shurong at nagsabi, "Matandang Ginoo, si Ye Ching ay may malalim na pagmamahal kay Binibining Wuking, hindi ko alam kung bakit hindi ito maaaring sangayunan." Pagkarinig nito, dahan-daang tumayo ang matandang Gangshu sa tulong ng kanyang mga alalay. Ang kanyang matatandang mata ay tumingin sa lahat ng naroon at nagsabi, "Mga Ginoo, ngayon ay ika-libong kaarawan ko. Gayon din, may isa pa akong masayang balita na ipapaalam sa inyong lahat, ang pamilya Gangshu ng Suaozhou ay ikakasal sa pamilya yon ng Shengzhou." Sa isang iglap, matapos ang mga salitang iyon ng matandang Gangshu, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa plaza. Ang pamilya yon ng Shengzhou, kaya pala sila narito. Ang pamilya Gangshu ay ikinasal sa pamilya yon ng Shengzhou nang hindi nagsasabi kan-inuman. Hindi nakapagtatakang narito ang pamilya yon. Kapag ang pamilya Gangshu ay naging kaalyado ng pamilya yon ng Shengzhou, kahit ang nag-iisang henyo nilang si Gangshu Wuking ay magpakasal, magpapatatag ito sa kanilang pamilya sa loob ng daan-daang taon. Napakatalino ng hakbang ni matandang Gangshu. Sa ganitong paraan, ang mga gustong samantalahin ang pamilya Gangshu ay wala nang magagawa. Kapag sinubukan nilang galawin ito, kakaharapin nila ang puot ng dalawang dakilang pamilya, ang Gangshu at ang yon ng Shengzhou. Sa unahan, kalmado ang mga mata ng matandang Gangshu habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Nakita rin niya ang mapanlinlang na mga tingin mula sa pamilya Gang, ngunit ano nga ba ang ginagawa ng mga maharlikang pamilya ng Suaozhou? Alam niyang kapag si Gangshu Wuking ay ipinakasal sa isa sa mga malalaking pamilya ng Suaozhou, sa loob lamang ng 100 taon, lahat ng pag-aari ng pamilya ay magbabago ng kamay. Ngunit kung pipiliin nila ang pamilya yon na malayo sa Shengzhou, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya Gangshu. Ang kapangyarihan ng pamilya yon ay nasa Shengzhou, masyadong malayo sa Suaozhou, at wala silang ugat doon, kaya hindi nila kayang bantaan ang kinabukasan ng pamilya Gangshu. Bukod pa rito, ang pamilya yon ng Shengzhou ay mas makapangyarihan kaysa sa mga maharlika ng Suaozhou, ang pag-aasawa sa kanila ay magdudulot ng takot sa iba pang pamilya. Sa plaza, patuloy pa rin ang ingay, ngunit sa sandaling ito, madilim na ang tingin ni Gang Yeking. Bigla niyang tinutok ang kanyang mga mata kay Yun Mocking at sinabi, "Ang taong pakakasalan ay ikaw, hindi ba?" "Ako nga," malamig na tugon ni Yun Mocking. "Mabuti. Ngayon, ako, si Gang Yeking, ay hinahamon ka, Yun Mocking, may lakas ka bang tanggapin ang hamon?" Lumakad palabas si Gang Yeking, at isang malakas na alon ng matinding enerhiya ang kumalat mula sa kanyang katawan. Nang makita ito, biglang natahimik ang buong plaza. Si Gang Yeking ay humamon sa isang miyembro ng pamilya yon. Habang naglalakad palabas si Gang Yeking, lahat ng mata sa plaza ay nakatuon sa kanya, at pagkatapos ay tumingin kay Yun Mocking, ang henyo mula sa pamilya yon ng Shengzhou. Bahagyang lumamig ang mga mata ng matandang Gangshu. Araw ngayon ng kanyang dakilang kaarawan, gusto ba ng pamilya Gang na manggulo dito? Ngunit sa sandaling iyon, pangit ang mga mukha ng pamilya Gang. Wala ni isa sa kanila ang pumihil kay Gang Yeking. Kung sakaling matalo ni Gang Yeking ang henyo ng pamilya yon, maipapakita nilang mas karapat-dapat ang kanilang pamilya kaysa sa pinili ng pamilya Gangshu. "Gang Yeking? Ngayon ay ika-libong kaarawan ng aking lolo, umaasa akong magpipigil ka." Sigaw ng isang nakatatanda mula sa pamilya Gangshu.
Ngunit hindi siya pinansin ni Gang Yeking, nakatitig pa rin siya kay Yun Mocking na may malamig at mabangis na tingin. Kuya Long, bulong ng matandang Gangsho sa katabing matanda. Ngumiti ang matandang lalaki at nagsabi, kung hindi alintana ni kapatid Rong, hayaan mo na lang silang magbigay aliw sa kasiyahan ng kaarawan ngayon. Dahan daw ang tumango ang matandang Gangsho. Kumislap ang magagandang mata ni Gangsho Wuking nang marinig niya iyon. Narinig na niya ang tungkol sa pambihirang talento ni Muching ng pamilya yon, ngunit hindi pa niya nakikita kung gaano talaga ito kagaling. Ngayon ay pagkakataon na upang makita. Hindi mahina si Gang Yeking, nakamit na niya ang antas ng kalahating banal. Kahit si Gangsho Wuking ay hindi tiyak kung kaya niya itong talunin. Pero paano naman si Yun Mocking? Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan daw ang tumayo si Yun Mocking, tumingin kay Gang Yeking at nagsabi, dahil nais mock ipaglaban ni kapatid Yeking, syempre ay sasamahan siya ni Muching. Matanda, ngayon ay iyong araw ng kaarawan, at hindi karapat-dapat maglaban. Ngunit kung hindi ko tatanggapin ang hamon, paano ko maipapakita na karapat-dapat ako sa natatanging kagandahan ni Binibining Wuking? Kabanata 2742. Hehe, ayos lang. Ang laban na ito ay para lang pasiglahin ang kasiyahan sa kaarawan ngayon. Sabi ng matandang Gangsho na may ngiti. Sa isang iglap, nakatuon ang lahat ng mga mata sa plaza kina Yun Mocking at Gang Yeking. Ang isa ay henyo mula sa Shenzhou, ang isa ay henyo mula sa Suojo. Hindi pa malinaw kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina. Gang Yeking? Alam kong hindi ka kumbinsido, ngunit maling kalaban ang pinili mo. Ang talento mo ay isa sa pinakamahusay sa Suojo, ngunit sa Shenzhou, mayroong Xinwo Academy. Hindi ako natatakot kay Langya, kaya paano ako matatakot sa iyo? Bigla, sa bawat hakbang ni Yun Mocking, lalo pang tumataas ang kanyang aura. Ang kanyang gwapong mukha ay tila hinulman ng kutsilyo, tila isang Diyos na bumaba sa lupa. Sa sandaling ito, ang henyo ng pamilya yon na palaging mapagkumbaba ay nagsimulang ipakita ang kanyang karangyan. Para bang ang natutulog na dragon sa lupa ay nagising, at ang nakakatakot na liwanag ng batas ay lumaganap mula sa kanya, malawak na parang mga bituin sa gabi. Sa sandaling ito, napilitan ng lahat ng naroon na aminin na pambihira si Yun Mocking. Bagaman hindi pa siya lumalaban, ang kanyang malakas na presensya ay higit pa sa karaniwang kalahating banal. Nang makita si Yun Mocking, ang mga mata ni Gangsho Wuking ay kumislap ng liwanag, lalo nitong pinatindi ang kanyang hangereng makuha ang puso ni Yun Mocking. Walang sino man dito ang mas kahanga-hanga kaysa sa kanya. Si Yun Mocking ay nasa antas din ng kalahating banal. Sabi ni Ye Jing. Alam na ni Yehan ito noong una pa lamang niya makita si Yun Mocking. Yun Mocking? Pareho tayong kalahating banal, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Galit na sabi ni Gang Yeking, habang ang matinding enerhiya ng labanan ay yumanig sa paligid. Sa loob ng 3 galaw, kung hindi mo ako matalo, ako ang talo. Biglang, si Yun Mocking na ang unang umatake. Ang nakakatakot na liwanag ng batas ay ramagasa, at isang sinaunang espada ang kumislap sa kanyang kamay. Ang unang espada. Sa paghugot ng espada ni Yun Mocking, napunit ang kalawakan, at ang nanginginig na hangin ay nagbigay ng pakiramdam na parang guguho na ang paligid. Roar! Sumigaw si Gang Yeking, at makikita na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasara, bumuo ng mga kamaong puno ng batas, walang kapantay at matatag, sinalubong niya ang espada ni Yun Mocking na pumupunit sa himpapawid. Boom! Kaagad, ang banggaan ng kanilang atake ay parang isang malakas na bagyong nagwawala sa mundo. Kung hindi lamang ito pinigil ng mga makapangyarihang banal na emperador sa paligid ng plaza, siguradong nawasak na ito sa tindi ng laban. Ngunit sa banggaan na iyon, umatras si Gang Yeking ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng matinding pagpatay. Pangalawang espada. Si Yun Mocking ay parang dragon na lumalangoy sa kawalan. Sa bawat hakbang niya, tila lumiliit ang distansya. Ang nakakatakot na 3 talampakang liwanag ng espada ay kayang punitin ang langit at makipagtagisan ng liwanag sa araw at buwan. Sa ilalim ng espada ni Yun Mocking, ang liwanag ng batas sa kamay ni Gang Yeking ay nagsanib at naging isang martilyo ng batas, at buong tapang niyang sinalubong ito. Ngunit matapos ang marahas na banggaan, namutla ang mukha ni Gang Yeking, at umatras siya ng mahigit 10 hakbang. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, nag-iiwan ito ng malalalim na bakas sa lupa. Napakakatakot nitong si Yun Mocking. Sa loob lamang ng 2 galaw, naitulak niya si Gang Yeking sa ganitong kalagayan. Sabi ng isang batang henyo ng Suojo na seryoso ang mukha. Ang ikatlong espada, pagkatalo. Ang huling espada ay hamampas, at ang liwanag nito ay tila mas maliwanag pa sa araw sa langit, na hindi na kayang titigan ng sinuman.
Ang espada na iyon ay pinag-isa ang batas at ang sining ng espada, sapat na upang bantang patayin kahit isang hari ng banal na espiritu. Sa isang iglap, sa ilalim ng espada na iyon, tila tinamaan ng kidlat si Gong Yeking. Wala siyang nagawang paglaban at lumipad siya paatros, hanggang sa siya ay nasalo ng pinuno ng pamilya Gong gamit ang napakalakas na puwersa. Natalo si Gong Yeking. Ang mga batang henyo ng Zuaozhou sa plaza ay bahagyang nanginag. Tatlong galaw lamang, tatlo. Ang pinakamalakas na henyo ng Zuaozhou ay natalo. Ang kakilakilabot na lakas ni Yun Mocking ay tila dumurog sa lahat ng henyo ng Zuaozhou mag-isa. Karapat-dapat nga siyang mula sa pamilya yon ng Shengzhou, talagang nakakatakot si Yun Mocking. Walang kabataang lalaki sa buong Zuaozhou na mas malakas pa sa kanya. Bulungan ng mga pinuno ng mga pamilya habang nagkakatinginan. Alam nilang ang pamilya yon ay magdadala ng mas malaking karangalan, tama lamang ang naging desisyon ng pamilya Gongsho na makipag-alyansa sa kanila. Sa sandaling ito, kumislap ng matindi ang mga mata ni Gongshu Wuking, natalo ni Yun Mocking si Gong Yeking sa tatlong galaw lamang, at tinalo ang lahat ng henyo sa Zuaozhou mag-isa. Ngunit sa pagtitig ni Gongshu Wuking sa paligid, napansin niya bigla si Yehan sa isang sulok. Kaagad niyang inalis ang kanyang tingin. Para sa kanya, ang mga taong iyon ay hindi karapat-dapat pansinin, sa liwanag ni Yun Mocking na parang buwan, sila ay tila maliliit na butil ng bigas lamang. Journovels.com. Ang aming pangunahing pinagkakakitaan, ang Google Ads, ay na-disable. Para manatili, gumagamit kami ngayon ng mga pop-up ads, alam naming nakakainis ito. Sa pamamagitan ng inyong mga donasyon, matutulungan ninyo kaming manatiling malaya at maibigay sa inyo ang karanasang walang patalastas. Bawat donasyon ay malaking tulong sa pagpapabuti ng inyong pagbabasa. Kabanata 2743. Bukod pa rito, hindi gusto ni Gongsho Wuking ang kay-abangan ni Yehan. Tanging ang isang tulad ni Yun Mocking, na parehong may kakayahan at mapagkumbaba, ang may karapatang magpakita ng kanyang karangyaan at magsalita ng buong kumpiyansa. Para kay Yehan at sa iba pa, sila ay isang biro lamang. Hehe, kamangha-mangha. Mula kay kapatid Long, ang pamilya yon ay nakapagtatag ng isang pambihirang tao. Tawa ng matandang si Gongshu. Nanalo ka sa papuri, kapatid Rong. Sa lahat ng mga henyo sa Shengzhou, may mahabang landas pang tatahakin si Mo Qing. Sagot ni Yun Konglong na may bahagyang ngiti. Nang makita ito, lalo pang lumungkot ang mga mukha ng pamilya Gong. Ngayong araw, nawalan ng dangal ang pamilya Gong, at ang pinakamalaking nakinabang ay walang duda, ang pamilya Gongshu. Ang mga tao sa plaza ay nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka. Ang kasal sa pagitan ng pamilya Gong at ng pamilya yon ay tila tiyak na. Ang mga maharlikang pamilya sa Zuaozhou ay hindi na dapat magtangkang gumawa ng anumang maling hakbang. Hehe, ang maliit na pangyayari kanina, sana'y hindi nito nasira ang kasiyahan ng lahat, dahil may isa pa tayong palabas na naghihintay sa inyo pagkatapos nito. Tulad ng alam ng lahat, ang pamilya Gongsho ay magsasagawa ng isang pribadong subasta, at ngayon ay inaanunsyo kung opisyal nang nagsimula ang subastang ito. Sa sandaling iyon, nakita nilang pumalakpak ng may ngiti ang matandang si Gongsho, at may lumabas na isang alila na may dalang bagay na isa sa ilalim sa subasta. Matapos magsalita ang matandang si Gongsho, lumabas ang alila na may dalang isang bagay. Nang lumitaw ang bagay na iyon sa paningin ng lahat sa plaza, ang mga mata ng lahat, na kanina lamang ay gulat na gulat pa sa kakilakilabot na lakas ni Yun Mocking at sa mabilis na pagkatalo ni Gong Yeking, ay agad na naakit. Ang alila ay may dalang tray kung saan nakapatong ang isang tuyong sanga ng puno na kasinlaki lang ng daliri. Walang kakaiba sa anyo nito, ngunit sa loob ng tuyong kahoy ay may napakalakas na hininga ng buhay. Ito ay, ang sinaunang puno ng buhay. Hindi ito ang mismong sinaunang puno ng buhay, isa lamang itong sanga nito. Ngunit naglalaman din ito ng makapangyarihang lakas ng buhay. Sa ilalim ng bisa ng tuyong kahoy na ito, kahit ang malubhang sugat ay maaaring gumaling. Agad na naakit ang mga mata ng lahat sa plaza sa tuyong sanga. Maging ang mga banal na emperador at malalakas na pinuno ng malalaking pamilya sa Zuaozhou ay labis na namangha. Ang tuyong punong ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa mga along inialay ng pamilya Gong kanina. Nang makita ang pagkagulat ng mga tao, ngumiti ang matandang si Gongsho at nagsabi, alam ng lahat na kamakailan ay nakakuha ang aming pamilya ng maraming magagandang bagay sa Liangjie Mountain, at ang tuyong kahoy na ito ay isa sa mga iyon. Siyempre, ito pa lamang ang unang bagay na isusubasta, at ang panimulang halaga ay 1 bilyong spirit stones. Ang may pinakamataas na alok ang mananalo. Mayroon bang sino mang interesado? Sa narinig na iyon, biglang nagninggas ang mga mata ng mga tao sa plaza. Bagaman 1 bilyong spirit stones ay hindi maliit na halaga, wala ito para sa mga malalakas na pamilya tulad nila.
Ang mga bagay na nakuha ng pamilya Gongsho sa Liangjie Mountain ay tunay na pambihira. Kung ganitong klaseng kayamanan pa lang ang inilalabas nila, siguradong may mas magaganda pang bagay sa susunod. Habang iniisip ito, kumislap ang mga mata ng maraming malalakas na tao mula sa mga maharlikang pamilya. Lolong Gongsho, handa ang aming pamilya mo na magbigay ng 1.1 bilyong spirit stones para sa bagay na ito. Kaagad, nagsalita ang isang miyembro ng pamilya mo, isa sa 12 maharlikang pamilya sa Suaozhou. Ang pamilya Funko ay handang magbigay ng 1.2 bilyon. Ang pamilya Chenko ay magbibigay ng 1.5 bilyon. Ang pamilya Chico ay handang magbigay ng 1.8 bilyon. Ang pamilya Joko. Sunod-sunod ang mga tinig ng mga nag-aalok sa plaza. Ang tuyong kahoy na ito ay nagpaselo sa maraming makapangyarihang tao mula sa mga maharlikang pamilya, kaya't sila ay nag-uunahan sa pag-aalok, takot na maagaw ito ng iba. Mga Gongshu. Habang pinagmamasdan ang eksena, madilim ang ekspresyon ni Gong Yeking. Sa tulong ng gamot, ang mga sugat na tinamo niya sa laban kay Yun Mocking kanina ay gumaling na, ngunit sa pagkakataong ito, masasabi na natalo ng husto ang pamilya Gong, na wala ng dangal at ng pagkakataon. Paano siya hindi magagalit? Shinger, ang pamilya Gongsho ay umakyat na sa malaking puno ng pamilya yon sa Shengzhou. Ang plano ng ating pamilya ay ganap ng nabigo. Si Gong Shurong ay isang matandang tuso na nabuhay ng 1,000 taon. Ang mga bagay na pinaghirapan nating isipin ay nauwi sa wala. Sabi ng patriarch ng pamilya Gong nang may malamig na mukha. Gayunman, hanggat nakakakuha ng magagandang bagay ang pamilya Gongsho sa Liangjie Mountain, kukunin natin iyon kung nanaisin natin. Ano ngayon kung ang pamilya Gongsho o ang pamilya yon ng Shengzhou ay malakas? Malakas din tayo, at darating ang araw na matatapakan natin sila sa ilalim ng ating mga paa. Naiintindihan ko, ama. Matigas ang ekspresyon ni Gong Yeking. Bagaman napahiya siya sa pagkatalong ito, wala siyang magagawa kundi yumuko pansamantala sa harap ng pamilya yon sa Shengzhou, ngunit darating ang araw na makakaganti siya. Kabanata 2744. Kapatid, napakaraming magagandang babae sa mundo. Si Gong Shuwuking ay mataas ang katayuan dito sa Suaozhou, pero kung titingnan mo ang buong Central God Realm, at maging ang buong God and Demon Continent, siya ay kasing liit lamang ng alikabok. Kung kasing lakas natin ang pamilya yon, kahit sinong anak ng langit ay lalapit sa atin, at kahit sinong henyo ay ating tatapakan. Sa tabi ni Gong Yeking, may masamang liwanag sa mukha ni Gong Wujing habang nagsasalita ng paos. Mula nang maputol ang kanyang braso at bumalik sa bahay ng Gong, naging tahimik siya. Kung ikukumpara sa pagkatalo ni Gong Yeking, mas matindi ang kahihiyang dinanas niya. Makalipas ang ilang sandali, habang patuloy pa rin ang mga alok sa plaza, umabot na sa mahigit 6 na bilyon ang halaga ng tuyong kahoy. At hindi pa ito humihinto, patuloy pa rin itong tumataas. Sok-sok! Isang piraso lang ng tuyong kahoy mula sa sinaunang puno ng buhay, pero umabot na sa ganitong kamangha-manghang halaga. Hindi ko na alam kung gaano pa kamangha-mangha ang mga susunod na ilalabas ng pamilya Gongshu. Ngumisi si Yehan habang nakatingin sa paligid. Hindi siya nakilahok sa subasta. Ang tanging bagay na nais makita ni Yehan mula sa pamilya Gongsho ay ang katawan ng banal na emperador. Sabi ni Yeching, ang mga malalaking pamilyang ito ay umiiral na sa loob ng libu-libong taon at may matatag na pundasyon. Ang ilang bilyon ay wala lang sa kanila. Pero kung ganito katindi ang labanan para lang sa bagay na ito, kung ilalabas ng pamilya Gongsho ang katawan ng banal na emperador, baka mahirapan tayong makuha ito. Pumikit ng bahagya si Yehan at sinabi, pumunta ako sa Kangming City, at pumunta ako sa pamilya Gongsho para sa katawan ng banal na emperador. Kahit gaano pa kahirap, kahit nakawan ko pa, kukunin ko ito. Walang sino man ang makakahadlang sa akin. Xiaohan, sabihin mo sa akin ng totoo, ano ba talaga ang balak mong gawin sa katawan ng banal na emperador? Tanong ni Yeching, na ngayon lang nakita ang ganitong matinding pagnanais kay Yehan. Matagal ko nang iniisip na buhayin muli ang isang tao. Ang matandang iyon ay ayaw kaming iwan ng payapa sa pamilya. Malalim ang hinga ni Yehan habang kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding diwa ng pakikipaglaban. Sa narinig, napamaang si Yeching. Alam niya agad kung ano ang ibig sabihin ni Yehan. Suportado kita. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yehan. Sa huli, ang tuyong sanga ng sinaunang puno ng buhay ay nakuha ng pamilya Gong sa halagang 9.5 bilyon. Sa harap ng agresibong pagkilos ng pamilya Gong, napilitan ang ibang mga pamilya na manahimik sa inis, wala silang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos nito, ang ikalawang bagay na inilabas ng pamilya Gongsho para sa subasta ay ang banal na Shengzangdan, Holy Tibetan Pill. Ang ganitong uri ng elixir ay tinatawag na walang kapantay na gamot.
Sa kasalukuyan, kakaunti lamang sa buong God and Demon continent ang may kakayahang gumawa nito. May 70% posibilidad na makalilikha ang Shenzangpil ng isang makapangyarihang banal na emperador ng Shenzang Realm. Ang isang mandirigmang nasa antas ng Emperor Shenzang ay may kakayahang magtatag ng sariling pamilya, at kung ang isang pamilya ay magkakaroon ng ganoong uri ng mandirigma, nangangahulugan ito ng napakalakas na kapangyarihan, maaari pa silang umangat tungo sa antas ng mga banal na emperador. Para sa ganitong uri ng elixir, lahat ay naiinggit, ilang ulit itong mas mahalaga kaysa sa tuyong kahoy ng puno ng buhay. Hindi nagtagal, sa paglitaw ng Shenzangpil, umabot agad sa mahigit 10 bilyong spirit stones ang presyo sa loob lamang ng isang minuto, at patuloy pang tumataas. Sa lahat ng pamilya, ang pamilya Gong ang pinakamatindi, bawat bid nila ay dinaragdagan ng 500 milyong spirit stones. Ang Shenzangpil ay gamot na tanging mga alchemist sa antas ng Emperor Shenzang lang ang kayang gawin. Napakaraming magagandang bagay ang nakuha ng pamilya Gongshu sa Liangjie Mountain. Sabi ni Yehan na halatang namangha. Ang mga alchemist sa antas ng Emperor Shenzang ay napakabihira sa buong Central God Territory. Ang dalawang bagay na inilabas ng pamilya Gongshu ay maituturing na napakahirap makita. Ang Shenzang Dan, isang walang kapantay na banal na gamot. Umabot na sa hindi kapani-pani walang antas ang presyo. Ang mga wala ng kakayahang makipagsabayan ay napatingin na lamang sa mga malalaking pamilya na patuloy pang tumataya. 50 bilyong spirit stones. 55 bilyong spirit stones. 60 bilyon. Ang pamilya Gong ay nag-aalok ng 60 bilyon. At ano naman kung 60 bilyon? Ang pamilya Wuko ay nag-aalok ng 65 bilyon. Ang pamilya Beiming ko ay nag-aalok ng 70 bilyon. Ang pamilya Chico ay nag-aalok ng 75 bilyon. Hindi nagtagal, tanging ang mga pinakamakapangyarihang pamilya sa unahan ng Suaojo ang natira sa labanan. Sobrang taas na ng kanilang mga alok kaya't ang iba ay napilitan na lang manood, puno ng inggit at galit. Nang makita ito, napuno ng galak ang mukha ng matandang Gongshu. Bagamat nasa ilalim siya ng matinding presyon, nagawa pa rin niyang ipasubasta ang mga mahuhusay na bagay kapalit ng napakalaking halaga. Bukod dito, nakakuha pa siya ng 2 Shenzang Dan sa Liangjie Mountain, isa roon ay itinira pa niya sa silid-ingatan ng pamilya Gongshu. Kabanata 2745. Sa buong plaza, napakaingay at mainit ng sigawan, ang mga mata ng lahat ay puno ng inggit para sa Shenzangdan, tila lalabas na ang kanilang mga mata sa pagkasabik. Ang mga malalaking pamilya na naglalaban sa pagbid ay halos magpatayan na, at kung hindi lamang dahil sa paggalang sa pamilya Gongshu, baka naglabanan na sila. Gayunman, gaano man kaganda ang isang kayamanan, sa huli ay makukuha rin ito ng isa. Hanggat ikaw ay sapat na malakas, makukuha mo ang anumang bagay na iyong nais. Sa lahat ng mga kalahok sa subasta, walang duda na ang pamilya Gong ang pinakamalakas. Kaya naman, nakuha ng pamilya Gong ang banal na Shenzangdan sa halagang 100 bilyong spirit stones. Siyempre, walang mali sa pagpapalit ng 100 bilyong spirit stones kapalit ng isang makapangyarihang Emperor Shenzang. Ang mga spirit stone ay pwedeng hanapin at punan muli, pero ang isang malakas na Shenzang Emperor ay hindi basta-basta napapanday. Natapos ang subasta para sa Shenzangdan, ngunit ang lahat ng naroon sa plaza ay nanatiling tulala sa gulat. Ang eksena ng matinding labanan sa subasta ay tunay na kamangha-mangha. Sa Suaojo, bihira lang makakita ng ganitong klaseng tagpo kahit sa loob ng 100 taon. Ngunit matapos kumalma, ang lahat ng malalakas na naroon ay naghihintay na ng ikatlong bagay na ipapasubasta ng pamilya Gongshu. Ang unang dalawang bagay ay pambihirang kayamanan, at nagdala ng higit 100 bilyong spirit stone sa pamilya Gongshu. Kaya't lahat ay nag-iisip, ano kaya ang ikatlong bagay na ito? Sa pag-iisip na iyon, namula ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang naroon, habang nakatitig sila kay matandang Gongshu. Shinger, sabi ng pinuno ng pamilya Gong na may mabagsik na tono, ang susunod na ipapasubasta ng pamilya Gongshu ay tiyak na napakahalaga. Ano man iyon, dapat nating makuha ito. Walang sino man ang dapat makalaban sa atin. Parehong nagningning sa galit at puot ang mga mata nina Gong Yeking at Gong Wujing. Ang unang dalawang bagay ay nakuha na nila, at gusto rin nilang mapasa kanila ang pangatlo. Here, sabi ni Limang, ang unang dalawang bagay na ipinasubasta ng pamilya Gongshu ay napakahalaga, pero kinuha ng pamilya Gong. Hindi natin dapat hayaang maaga nila muli ang susunod na bagay. Mahigpit na tumango si Qi Xiaofeng. Parehong damdamin ang kumalat sa mga pamilya Wu at Beiming. Sa dalawang nakaraang subasta, hindi sila nakipagkompetensya sa pamilya Gong, ngunit ngayong malapit nang matapos ang subasta, alam nilang mas mahalaga ang mga susunod na bagay, kaya't kailangan nilang magpakatindi.
Sa oras na iyon, habang sabik ang lahat, tumayo si matandang Gangsho na may ngiti sa labi, hinaplos ang kanyang puting balbas, at nagsabi. Mga kaibigan, tiyak kung hindi kayo nabigo sa unang dalawang bagay, at tiyak din na hindi kayo mabibigo sa pangatlo. Pero, ang mga patakaran sa subastang ito ay medyo kakaiba. Sa narinig, agad na nagsalita ang pinuno ng pamilyang Gang. Matanda, ano ang susunod mong ipapasubaste? At paano mababago ang mga patakaran? Ito ang tanong na nasa isip ng lahat ng naroon. Tumawa si matandang Gangshu. Ang bagay na ipapasubaste ngayon ay walang katumbas na halaga, hindi natin pwedeng sukatin sa spirit stones. Kaya't ito ay magiging palitan ng bagay sa bagay. Kung sino man ang makakapaglabas ng bagay na kapantay ng halaga, siya ang makakakuha nito. Dahil ang ikatlong bagay na ipapasubasta ay ang katawan ng banal na emperador. Ano? Totoo. Ang katawan ng banal na emperador. May balita nga na nakuha ng pamilya Gangsho ang katawan ng banal na emperador sa Liangjie Mountain, mukhang totoo pala. Ang katawan ng banal na emperador ay napakahalaga, at ipapasubaste pa nila ito. Muling nagliyab ng matinding sigawan ang buong plaza, at walang tigil ang usapan ng lahat. Ang apat na salitang katawan ng banal na emperador, ay parang apoy na nagpaalab sa puso ng bawat makapangyarihang tao sa lugar. Matandang Gangshu, tanong ng pinuno ng pamilyang Wu, alam mo ba kung anong antas ang banal na emperador na ito bago siya mamatay? Sumagot si matandang Gangshu. Ang antas niya ay emperor ng Holy Dao, ngunit hindi namin alam kung anong uri ng batas o daan ang kanyang pinangasiwaan noong nabubuhay pa siya. Noong una, nais sana naming aralin ang daan tungo sa pagiging Holy Dao Emperor mula sa kanyang katawan, ngunit magkaiba ang aming landas. Wala kaming nakuhang resulta. Pero, kung hindi namin ito magawa, baka kayo ay kaya. Kaya kung interesado kayo, maaari na kayong magsimula. Ang katawan ng isang Holy Dao Emperor ay lubos ng nakapag-unawa sa daan. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi ito naaagnas. Kung maunawaan natin mula rito kung paano marating ang antas ng Holy Dao Emperor, mas madali iyon kaysa sa pagninilay ng mag-isa. Bagaman hindi ito naunawaan ng pamilya Gangshu, hindi ibig sabihin ay hindi natin kakayanin. Kung maunawaan ng ating mga Shenzang Emperor ito, baka makalikha pa tayo ng sariling Holy Emperor, o mas malakas pa. Ang katawan ng Holy Dao Emperor ay parang kayamanang walang hanggan. Dapat makuha natin ito, dapat. Sa plaza, kumikislap sa kasabikan ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang pinuno ng mga mararangal na pamilya. Ang katawan ng Holy Dao Emperor ay nagpasiklab ng kanilang kasakiman, handa silang ipagpalit kahit ang pinakamamahaling pag-aari para rito. Sa wakas, lumabas din ang katawan ng banal na emperador, at ito ay katawan ng Holy Dao Emperor. Sa madilim na sulok ng plaza, dahan-daang dinilaan ni Yehan ang kanyang labi, at kumislap ang kanyang mga itim na mata sa nag-aalab na pagnanasa. Akala niya hindi ipapasubaste ng pamilya Gangsho ang ganitong kayamanan at kailangan pa niyang gumamit ng lakas para makuha ito. Pero ngayong inilabas ito, sigurado siya, ito ay magiging kanya. Walang sino man ang makakakuha nito. Kabanata 2746. Ang ganitong klaseng bagay, dapat mo talagang gawin ang lahat para makuha ito. Maniwala ka sa akin, napakalaki ng maitutulong nito sa'yo, hindi lang basta para sa muling pagkabuhay ni Baliw na G. Sa sandaling iyon, biglang narinig ni Yehan ang tinig ni Suzuko sa kanyang isipan, may halong pananabik ang boses nito. Siyempre gusto kong makuha ito. Kahit makipaglaban pa sa akin ang mga makapangyarihang angka na ito, hindi ako actress. Ang mga mata ni Yehan ay parang mga espada, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Kahit ibuwis niya ang lahat, hindi siya magdadalawang isip. Ang muling pagkabuhay ni Baliw na G ang pinakamahalagang bagay para sa kanya mula nang pumasok siya sa lupain ng mga Diyos at demonyo at matagpuan si Yeqing. Bagaman mukhang masaya si Yan Qingmo kasama ang kanyang dalawang apo, alam ni Yehan na pinipigil lamang ng kanyang ina ang matinding sakit at kalungkutan sa kanyang puso, ginugugol ang oras para manhid ang damdamin. Kaya't kailangan ni Yehan na buhayin si Ji Quangren, upang makabalik ito sa tabi ni Yan Qingmo, sa tabi niya. Marami pa sa kanilang pamilya ang nagmamalasakit sa matandang iyon. Sa langit at lupa, ako ang hari. Ang mundong ito, ang kamanghamanghang mundong ito, ay nararapat ding makita ni Ji Quangren. Kung pagbabasehan ang mga pangyayari, ang isang makapangyarihan sa antas ng banal na daong emperador ay nakapag-unawa na ng Daoism. Ano ang Daoism? Isa itong kapangyarihang naglalaman ng lahat ng batas. Kaya nga, ang katawan ng isang banal na daong emperador ay napakahalaga sa iyo ngayon, at may kutob ako, ang bangkay na ito ay hindi basta ordinaryong katawan ng banal na emperador. Bagaman ang karaniwang katawan ng banal na emperador ay may pagkaunawa sa Dao at hindi naaagnas, hindi iyon tatagal ng ganito.
Ang katawan na nananatiling hindi naaagnas magpakailanman ay tiyak na nasa antas ng pag-atake sa banal na gulong na emperador. Sabi ni Suzaku. Ibig mong sabihin, ang bangkay na ito ay maaaring katawan ng banal na gulong na emperador. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Yehan. Hindi pa tiyak, marami ang hiwaga sa mundong ito, katulad mo, hindi ba't nakokontrol mo ang mga batas kahit hindi ka pa nasa estado ng immortal. Pero kahit hindi ito umabot sa antas ng banal na gulong na emperador, tiyak na malapit na ito roon. Kapag nakuha mo ito, may paraan akong buhayin ang Taoism sa loob ng kanyang katawan. Kung ano ang balak kong gawin, malalaman mo rin sa tamang panahon. Sabi ni Suzaku na may misteryosong tinig. Sige, kukunin ko ang bagay na ito. Kahit pag nakawan ko pa, kukunin ko siya. Mariing sagot ni Yehan. Walang sino mang makakapidyaw sa gusto niyang makuha. Lolong Gangshu? Handang ipagpalit ng aking pamilyang Gang ang Taiyin Stone, Great Sunstone, at ang pambihirang kasulatan na Daritate Gota Sword Guidelines kapalit ng katawan ng banal na emperador. Ano sa palagay ninyo? Sa sandaling ito, habang abala pa sa pag-uusap ang lahat, unang nagsalita ang pamilya Gang. Ano? Taiyin Stone at Great Sunstone. Narinig kong ang Taiyin Stone ay sumisipsip ng diwa ng buwan taon-taon, habang ang Great Sunstone naman ay naglalaman ng diwa ng araw at may nakatagong nakapangangilabot na enerhiya. Kung mapunta ito sa kamay ng isang makapangyarihang banal na emperador, kapag ginamit ang kapangyarihan nito, maaari nitong patayin ang isang banal na Zhang Emperor, maging ang mga nasa antas ng banal na daong emperador ay malalagay sa panganib. Ang Daritate Gota Sword Guidelines ay isa ring pambihirang kayamanan. Bagaman hindi ito kasing taas ng mga martial arts na nilikha ng mga walang kapantay na makapangyarihan, isa lang itong antas na mababa roon. Sayang lamang at ang Taoism na pinag-aaralan ng pamilya Gang ay hindi akma rito, kung hindi ay matagal na nilang sinanay ito. Hindi ko inasahan na mag-aalay sila ng ganitong halaga para makuha lang ang katawan ng banal na emperador. Pagkarinig sa sinabi ng pinuno ng pamilya Gang, nagsimulang mangitim ang mga mukha ng iba pang makapangyarihang pamilya. Alam nilang para makuha ang katawan ng banal na emperador, kailangan nilang mag-alay ng higit pa kaysa sa Gang. Ngumiti lang si Lolong Gangshu at tumingin sa karamihan. Ano bang halaga ng Taiyin Stone, Great Sunstone, at Daritate Gota Sword Guidelines? Ang pamilya Wu ay handang ialay ang 5 espiritual na ugat ng bundokbihan, pati na ang Qinglian Sword Code at ang Longevity Pill. Malamig na sabi ng pinuno ng pamilya Wu. Ang mga bagay na binanggit niya ay mas mahalaga kaysa sa mga pag-aalay ng pamilya Gang. Ang Qinglian Sword Code ay hindi rin pahuhuli sa Daritate Gota Sword Guidelines, at ang Longevity Pill naman, ayon sa alamat, kapag ininom bago matapos ang buhay, makadadagdag ng 500 taon sa iyong buhay. Dapat tandaan, sa 500 taong iyon, maaari mong maabot ang panibagong antas, kaya't lalo pang hahaba ang iyong buhay. Lahat ay handang maglabas ng ganitong halaga. Mukhang kailangan ding sumabak ng pamilya Binging. Lolo, ang aming pamilya Binging ay may 1 Yanzi, 4 na God-slaying swords, at isang 7 treasure body tree. Ang pamilya Qi naman ay may 12 Holy Lotus, bawat isa ay kayang tanggihan ang isang atake ng banal na daong emperador, at mayroon din kaming Luo Liuguang na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng 5 elemento. Makalipas ang ilang sandali, halos kalahati ng malalaking pamilya ang nagbigay ng kanilang mga alay. Ang mga narinig ng mga sumunod ay labis na nakapanlumo, sapagkat wala na silang may bubunot na mas mataas pa sa mga iyon. Ang mga hindi man lang makapagbigay ng alay ay napamulagat sa gulat. Kung alin man sa mga kayamanang ito ay lumabas sa mundo, tiyak na magkakaroon ng digmaan. Tunay ngang karapat-dapat matawag na mga dakilang pamilya ang mga ito. Parang isang mahirap na batang walang-wala na nakaharap sa isang bilyonaryo, wala talagang laban. Sa sandaling iyon, habang patuloy ang pagbanggit ng mga alay ng mga makapangyarihang pamilya, maging ang mga pampublikong tagapamahala ay napamangha, at ang mga mata ni Yun Konglong mula sa pamilya Yun ng Shengzhou ay nagningning. Ang mga pamilya sa itaas ng Shengzhou ay talagang napakalalim ng mga ugat. Maging ang ilang pamilya sa banal na estado ay maaaring hindi kayang maglabas ng ganoon karaming yaman. Hindi ko akalaing ganito kalalakas ang mga ito, ani Yun Linger habang napapailing. Para lang sa isang bangkay, maglalabas sila ng napakaraming kayamanan. Nakakatawa. Hindi mo lang naiintindihan, sagot ni Yun mocking habang umiling, ang isang banal na emperador ay kagalang-galang kahit sa Shengzhou. Nagningning ang mga mata ni Lolong Gangshu, tumayo siya at tumingin sa mga makapangyarihang pamilya, sabay sabing may ngiti. Ang mga inilabas ninyong kayamanan ay hindi basta-basta. Talagang nakamamangha, ngunit dahil sobrang gaganda ng mga ito, mahirap para sa akin magpasya. Kabanata 2747.
Ang mga mata ng matandang Gongsho ay gumala sa mga makapangyarihang tao ng iba't ibang mararangal na pamilya, na para bang iniisip niya kung sino ang pipiliin para sa kayamanan. Sa sandaling iyon, nakatuon ang lahat ng mga mata sa matandang Gongsho. Lahat ay gustong malaman kung aling kayamanan ang pipiliin ng matandang ito sa harap ng napakaraming tukso. Sandali lang, handa akong ilabas ang isang piraso ng walang kapantay na sining pandigma, isang sinaunang puno ng siyam na kapahamakan, at isang hanay ng mga formasyong abot langit kapalit ng katawan ng banal na emperador. Bigla, habang lahat ay nerbiyos na naghihintay kung aling pamilya ang pipiliin ni Gangsho, isang kalmadong tinig ang narinig mula sa isang sulok sa likuran ng plaza. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nagulat ang lahat ng nasa plaza. Mayroon bang taong mas mataas pa ang pinanggalingan kaysa sa mga malalaking pamilyang ito? May lakas ng loob bang makipagsabayan sa kanila? Gayunman, nang tumingin ang lahat sa binatang unti-unting tumayo, sila'y natigilan, napangiti ng may pangungutya, at napuno ng paghamak ang kanilang mga mukha. Ikaw. Ngunit bago pa man magsimula ang mga tinig ng panlalait, isang tinig na may nakagigimbal na puwersa ng pagpatay ang biglang umalangaw-ngaw, dinurog ang lahat ng iba pang tunog. Ang galit na iyon ay tila gugunawin ang buong mundo. Hehe, akala ko isa sa mga malalaking pamilya ang mag-aalok, pero hindi ko inasahan na isang batang nasa antas ng siyam na kapahamakan lang. Walang kapantay na sining pandigma. Formas yung abot langit. Mukhang nahilo na ang batang ito sa tukso ng katawan ng banal na emperador, puro pagyayabang lang. Hindi man lang niya tiningnan kung nasaan siya. Sa murang edad, wala siyang alam sa taas ng langit o lalim ng lupa, pero gustong makipagpaligsahan sa mga makapangyarihan. Nakakahiya. Hoy, bata, mukhang nababaliw ka na. Umupo ka na lang kung ayaw mong madamay sa kamatayan. Kahit sinong pamilya rito ay kaya kang durugin gamit lang ang isang daliri. Siya pala. Napansin din ni Gangshu Wuking si Yehan na nakatayo sa likuran. Nanlamig ang kanyang mga mata, at sumilay ang paghamak at pag-ayaw. Sa kanyang palagay, si Yehan ay isa lamang hambog na muling magsasalita ng kalokohan. Kung ikukumpara sa kanya, hindi sila magka-level. Mas mababa pa siya sa langgam. Kahit ang langgam ay marunong mabuhay sa pagtatago, pero siya'y nagdadala ng kahihiyan at kamatayan sa sarili. Bulong ni Gangshu Wuking sa kanyang isip, sabay sulyap kay Yun Mocking na maganda at marangal. Ang agwat ni Yehan at Yun Mocking ay hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa sandaling iyon, nakilala rin siya ng mga kabataang nakasalamuhan niya kahapon sa pagtitipon ng kangho. Halos nakalimutan na nila si Yehan, ngunit ngayon, sa ganitong kritikal na sandali, muling lumitaw ito sa kanilang harapan, kaya tumingin sila sa kanya ng may pang-uuyam at pang-aalipusta. Ang mga makapangyarihang tao mula sa malalaking pamilya ay tiningnan din si Yehan ng may pagkainis. Kung hindi lang dahil ito ay sa teritoryo ng pamilya Gangsho, matagal na sana nilang pinatay si Yehan. Ngunit sa mga matang nakatingin kay Yehan, isang matinding pagnanais na pumatay ang biglang sumabog, parang kulog na matagal nang nakapiit sa puso, ngayon naglalabas ng walang katapusang puot. Ikaw pala. Mula sa pwesto ng pamilya Gong, sumiklab ang nakakatakot na puwersa ng pagpatay, umakyat hanggang langit, parang agos ng tubig mula sa ikasyam na kalangitan, handang lumunin ang taong nakikita nito. Nang makita iyon, natigilan ang mga nanlait kay Yehan, saka sabay-sabay na tumingin sa direksyon ni Gong Wujing. Ang matinding puwersa ng pagpatay ay tila mas malakas pa kaysa sa isang banal na hari. Si Gong Wujing ay tahimik nitong mga nakaraang araw, anong nangyayari ngayon? May alitan ba sila? Malaki ang posibilidad. Hindi mo ba nakikita ang mga mata ni Gong Wujing? Para bang gusto niyang lumunin ng buhay ang lalaking iyon? Hoy, nandito rin pala siya sa handaan. Kung alam ko lang, sana pinuntahan ko siya kanina. Sabi ni Yun Linger nang mapansin niya si Yehan. Ngunit si Yun Mocking, matagal nang nakita si Yehan at ang kanyang mga kasama, kahit hindi siya lumapit. Sa sandaling iyon, maging ang mga makapangyarihang tao mula sa malalaking pamilya ay napatingin din. Wujing, hindi ba't magkaibigan kayo? Malamig na tanong ni Gong Yeking, tila nakaramdam ng kakaiba. Kaibigan, tawa ni Gong Wujing, baliw na ang itsura, kapatid, ang braso kong ito, siya ang pumutol. Nais kong patayin siya ng 10,000 beses. Pagkarinig nito, nagulat ang lahat sa paligid. Ang mga narinig ni Gong Wujing ay ikinabigla ng lahat. Alam ng mga tao na pumunta si Gong Wujing sa lupain ng walang gulugod, ngunit nang siya'y bumalik, naputol ang kanyang braso, at 3 sa mga banal na hari ng pamilya Gong ang napatay. Maging ang banal na emperador na si Beilao ay nasugatan. Hindi na ito lihim sa mga mararangal na pamilya ng Zuozhou. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang taong pumutol ng braso ni Gong Wujing ay isang halos hindi kilalang siyam na kapahamakan na Supremo. Siya pala ang pumutol ng braso ni Gong Wujing. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya. Tama.
At ngayon, narito ang mga malalakas ng pamilya Gong, tiyak na katapusan na ng batang iyon. Kabanata 2748. Totoo ngang patay na siya, pero kung nagawa niyang putulin ang braso ni Gong Wujing, ang taong ito ay tunay na matapang. Tayo nga, baka hindi maglakas loob gumawa ng ganoon. Lumabas na ikaw ang pumutol sa braso ni Gong Wujing, pero pagkatapos mong gawin iyon ay naglakas loob ka pang magpakita ng hayagan. Talagang hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kung ako ikaw, dapat lumayo ka na ngayon. Malamig at may halong awa na sabi ni Gong Shouwuking habang tinitigan si Yehan. Sa mga mata niya, si Yehan ay wala ng pinagkaiba sa isang patay na tao. Paano nga ba palalampasan ng makapangyarihang pamilya Gong ang taong nagputol sa braso ni Gong Wujing? Wuking, sino ang batang ito? Paano niya nagawang umatake sa pamilya Gong? Tanong ng matandang Gong Shu. Walang emosyon si Gong Shouwuking nang sumagot, matanda, isa lang siyang arroganteng walang alam sa taas ng langit o lalim ng lupa. Kahapon sa pagtitipon sa Kangho, nagmalaki pa siyang magiging numero 1 sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo. Pagkarinig noon, hindi na nagsalita pa ang matandang Gongsho. Tahimik lang niyang pinanood ang nangyayari. Sa tingin ko, hindi naman ganoon klaseng tao ang batang ito. Sabi ni Yun Konglong na tila nagtataka. Kuya Konglong, kilala mo rin siya. Gulat na tanong ng matandang Gongsho. Isang beses kaming nagkita kahapon, sagot ni Yun Konglong. Habang nag-uusap sila, biglang sumabog ang nakagigimbal na puwersa ng pagpatay mula sa mga kasapi ng pamilya Gong. Nababalot ng nakapangangilabot na enerhiya ang buong bilya, dahilan para ang mga mahihinang cultivador ay matakot at mapaluhod sa lupa. Ikaw ang pumutol sa braso ni Wujing. Sa isang malakas na tunog, lumapit si Gong Yeking na parang isang Diyos na bumaba sa lupa, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay tila kayang lumunin si Yehan. Kahapon sa lawa ng Kangho, binanatan ka ng mga anak ng malalaking pamilya, at dahil akala ko ay kaibigan mo si Wujing, pinatawad kita. Kung alam ko lang, sana winasak na kita noon pa. Narinig iyon ni Yehan at napangisi, Gong Yeking, hindi ka ba masyadong mataas mag-isip sa sarili mo? Sinabi ko lang na mabibigla si Gong Wujing kapag nakita akong muli, hindi ko sinabing kaibigan ko siya. At kayo, maliit na pamilya ng Gong, hindi man lang pumapasok sa paningin ko. Pagkarinig noon, muling umiling si Gong Shouwuking. Napaka-arrogant talaga. Kung hindi pumapasok sa mata ni Yehan ang pamilya Gong, ibig sabihin pati ang pamilya Gongshu, at lahat ng mararangal na pamilya sa Zuojo, ay hindi niya iginagalang. Bastos ka! Galit na sigaw ni Gong Yeking sabay hakbang papalapit. Kuya! Patayin mo siya! Hatiin mo siya sa piraso! Sigaw ni Gong Wujing na parang baliw na sa galit. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kung mamamatay siyang masahol pa sa impyerno, sabi ni Gong Yeking habang unti-unti siyang lumalapit, at ang puwersa ng pagpatay sa kanyang katawan ay umabot sa sukdulan. Nang gumalaw si Gong Yeking, ang lahat ay tumingin kay Yehan na para bang patay na ito. Bagaman natalo si Gong Yeking kay Yun Mocking, si Yun Mocking naman ay ang pinakamataas na talento ng pamilya yon sa Shengzhou. Pero si Yehan, isang Nine Tribulation Sovereign lang, isang kawawang nilalang. Patayin mo ako. Sa lupain ng Zuojo, kahit pagsamasamahin pa lahat ng henyo rito, madali ko pa ring tatalunan kayong lahat, lalo ka na, Gong Yeking. Sa sandaling iyon, tuluyang binitawan ni Yehan ang kanyang dating kababang loob. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit sa kanyang tindig ay lumilitaw ang karisma ng isang tunay na pinuno ng lahi ng tao. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ng lahat ng batang henyo ng Zuojo. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Yehan, maging ang pinakamagagaling sa Zuojo ay hindi karapat-dapat kumalaban sa kanya. Isang biro, oo, pero ang ganitong biro ay nag-aapoy ng galit ng publiko. Hoy bata, nilalay mo ang mga henyo ng Zuojo. Gong Yeking? Kung hindi ka kikilos, ako na ang papatay sa kanya. Hindi mo lang ininsulto ang pamilya Gong, pero pati kami ay binastos mo. Talagang wala kang takot mamatay. Gong Yeking? Patayin mo siya ng dahan-dahan. Iparamdam mo sa kanya ang lahat ng sakit sa mundo. Si Yun Mocking, oo, kayang magyabang dahil kaya niyang lampasan ang mga henyo ng Zuojo. Pero ikaw, isang langgam lang na supreme ng siyam na kapahamakan, naglalakas loob kang magsalita ng ganyan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng puwersa ng pagpatay ay sabay-sabay na bumuhos papunta kay Yehan. Ang matinding enerhiya ay nagpalamig sa buong paligid, kahit ang isang banal na hari ay manlalamig ang anit sa tindi nito. Pumutol ka lang ng braso ng isang basura mula sa pamilya Gong, akala mo na'y makapagyayabang ka na. Mga langgam na hindi alam ang halaga ng buhay. Malamig na sabi ng ilang makapangyarihan mula sa malalaking pamilya. Sa kanilang paningin, ang mga kabataang ito ng Zuojo ay walang halaga.
Talagang matapang ka. Kung hindi ka pa lumabas, hindi ko malalaman na may ganitong klaseng taong may lakas ng loob. Ngumiti ng banayad ang matandang Gongsho, na tila sumasang-ayon sa sinabi kanina ni Gongsho Wuking. Kabanata 2749. Tungkol naman sa sinabi ni Yehan na unrivaled martial arts, 9 tribulations, ancient trees, at heaven-reaching formation bilang kapalit ng katawan ng banal na emperador, hindi na talaga ito pinaniwalaan ng matandang Gongshu. Kung totoong may ganitong mga bagay ang isang tao, siguradong hindi siya magiging katulad ni Yehan. Nakunat ang noo ni Yun Konglong, hindi niya maunawaan kung paano nagbago ng husto ang binatang may kakaibang paningin kahapon, siya ba ay sadyang walang takot at bastos? O baka may malakas talaga siyang sandigan na kayang baliwalain ang lahat? Hehe, masyado talagang matindi ang taong ito, pero hindi ko alam kung totoo bang may ganon siyang kakayahan. Kumikislap ang mga mata ni Yun Linger habang nakatitig kay Yehan na pinapakuan ngayon ang tingin ng lahat, ni hindi kumukurap. Nakunat din ang noo ni Yun Mocking, saka umiling. Kahit siya na isang pinakamagaling na henyo ng pamilya Yun mula sa Shenzhou, ay hindi mangangahas magalit sa lahat ng batang talento ng Zuojo. Para lang naghuhukay ng sariling libingan. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Huwag mong sabihin pati ang tinatawag mong ama-in-law na talunan ay hindi ka may iligtas ngayon. Kahit kilala mo pa siya, hindi mo pa rin may iligtas ang sarili mo. Malamig na pangungutya ni Gongshu. Hindi niya pinagsisihan si Yehan, sa kanyang paningin, si Yehan ay wala nang pinagkaiba sa isang payasong walang halaga. Ngunit sa harap ng napakalakas na boses mula sa paligid at ng nakakatakot na pagbogso ng killing intent na yumanig sa kawalan, nanatiling mapagmataas at walang pakialam si Yehan. Bagaman tila kay abangan ang kanyang asaw sa paningin ng iba, tanging si Ye Ching lang ang tunay na nakakaalam, kapag ang lalaking ito ay tumigil na sa pagiging mababa ang loob, kahit ang pinakamakapangyarihang henyo sa mundo ay kailangan siyang katakutin. Isang grupo ng mga palakang nasa balon, kapag ipinakita niya ang kanyang talam, iyon ang oras na yuyuko kayo sa kanya. Malamig na sabi ni Ye Ching. Pagkatapos ay tumitig siya sa lalaking nakasama niyang lumaki, na ngayon ay tila kayang sandalan ng langit. Kung may dapat handgun, iyon ay si Yehan. Ngunit gusto ng lahat ng pamilya sa Zuojo na patayin si Yehan. Ang pagdating ni Yehan ay hindi lang nagsira ng balanse kundi naging dahilan pa para hindi makuha ng sino man ang katawan ng banal na emperador. Ang ganitong baliw ay kailangang patayin agad. Hehe, mukhang hindi na maiiwasan ang labang ito ng mga kabataan, pero sana ay huminto kayo bago may masaktan, sabi ng matandang host na si Gongshu, bilang simbolikong paalala. Kahit tila pinapanig niya si Yehan, wala na ring nagmamalasakit sa kanyang sinabi. Ang pagpatay sa isang maliit na 9 Tribulation Supreme ay para lang pagyurak sa isang langgam, walang epekto sa mga dakilang pamilya rito. Lahat ay nakinig lang sa sinabi ni matandang Gongshu. Hanye, tandaan mong ikaw ay langgam lamang. Ngayon, dudurugin ko ang lahat ng buto sa iyong katawan, huhugutin ang iyong kaluluwa, susunugan ka ng apoy ng langit at lupa sa loob ng 100 taon, hanggang mamatay ka sa matinding paghihirap. Galit na sigaw ni Gong Yeking. Ang pagkainsulto, kay abangan ni Yehan, at ang pagkatalo niya kay Yun Mocking kanina ay pinagsama-sama niyang ibubuhos kay Yehan. Kung gayon, tandaan mo rin, ikaw, Gong Yeking, ay wala ring pinagkaiba sa isang hamak na langgam sa paningin ko. Kung ayaw tanggapin ng mga henyo ng Zuojo, sabay-sabay na kayong lumapit. Kung may makaiwan ng kahit isang bakas sa akin, dito mismo ngayon, si Hanye ay haharap sa kahit anong parusa. Humampas sa hangin ang mahabang buhok ni Yehan, lumilipad ang kanyang kasuotan, at ang kanyang mga matang tulad ng espada ay tumagos sa kalangitan, dumaan sa bawat batang talento ng Zuojo na puno ng panlilibak. Sa kanyang paningin, may halaga ba sila? Ang tanging mga nilalang na karapat-dapat niyang harapin ay ang mga haligi ng lahi ng tao, ang mga emperador, ang mga higanti ng lahi ng demonyo at halimaw, ang mga kapantay niya lamang sa lakas. Langan, para patayin ka, sapat na ang isang espada ko. Sa isang hakbang ni Gong Yeking, yumanig ang lupa, at ang buong plaza ay tila gumalaw. Bilang isang kalahating banal, napakalakas ng kanyang kapangyarihan, kahit natalo siya kay Yun Mocking, walang magtatalo sa lakas niya. Habang si Yehan, isang maliit na 9 Tribulation Supreme, ay maaari niyang durugan sa isang daliri lamang, ano pa kaya kung gagamit siya ng espada. Gong Yeking? Tinalo ka ni Yun Mocking sa 3 espada, ako, isang daliri lang ang kailangan. Humakbang si Yehan, at umihip ang malakas na hangin sa pagitan ng langit at lupa, tinatangay ang kanyang buhok. Matikas ang kanyang tindig, bawat hakbang ay tumataas ang kanyang aura na tila isang Diyos mula sa 9 na langit ang lumalapit sa kanila. Isang baliw. Ngunit sa paningin ng lahat, ang sinabi ni Yehan ay labis-labis na kay abangan.
Nagtawanan ng mga batang talento sa plaza, na parang nakarinig ng pinakamalaking biro sa mundo. Isa siyang baliw, isang ganap na baliw. Tatlong espada si Yun Mocking, tapos siya isang daliri lang. Akala ba niya siya na ang unang emperador? Nine Tribulation Supreme laban sa kalahating banal, gamit lang isang daliri. Hahaha. Ito na ang pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Mas mahirap pang makakita ng ganitong tanga kaysa sa isang kayamanang pambihira. Gong Yeking. Natalo ka na nga sa salita pa lang ng baliw na yan, bakit hindi ka pa lumalaban? Baka naman natatakot ka. Haw haw haw. Umalingaw-ngaw ang mapanuyang tawa sa buong plaza, yumanig hanggang sa paligid ng Gongshu Villa. Sa paningin ng lahat, si Yehan ay isang baliw, isang walang katinoan. Sino mang magsabi ng ganoong salita ay tiyak na nasisiraan ng ulo. Matagal ang tawanan. Maraming batang talento ang di mapigil ang humagalpak. Nine Tribulation Supreme daw natatalunan ang isang kalahating banal gamit lang daliri, ito na raw ang pinakamasayang biro sa kasaysayan. Grabe, baliw talaga ang taong ito. Namulat ang mga mata ni Yunlinger. Hindi siya makapaniwala na may taong may lakas ng loob na sabihin iyon. Bukod pa rito, ipinahihiwatig din ng sinabi ni Yehan na mas mababa pa si Yun Mocking kaysa sa kanya. Ang lugar na ito sa Zuaozhou ay talagang kawili-wili, malamig na sabi ni Yun Mocking, walang bakas ng galit o saya. Ngunit ang titig niya kay Yehan ay naging sobrang lamig. Kahit mabait at mababa ang loob niya sa mga kaibigan, sa paulit-ulit na pagyayabang ni Yehan, kahit isang mud bodhisattva ay magagalit din. Kabanata 2750. Langgam, ngayon na ang huling araw ng kayabangan mo sa mundong ito, mamatay ka. Biglang tila nagalit ang Panginoon ng langit at lupa, at kasabay niyon ang kanyang sigaw. Nang bumagsak ang tinig na iyon, tila ang pagitan ng buhay at kamatayan ay mapuputol na. Ang nakakabighaning espada ay pumutol sa kawalan, at pati langit at lupa ay parang mahahati ng isang tagang iyon. Sa nakakakilabot na liwanag ng espada, kahit ang maraming banal na hari at makapangyarihang nilalang ay hindi napigil ang mapatingin, dahil dama nila ang banta ng kamatayang dala ng espada. Bumagsak ang nakamamatay na liwanag ng espada, winasak ang lupa at kalangitan, at ginulo ang buong daigdig. At sa ilalim ng espada, may nakatayong figure ng isang binatang kalmado lang na nakaharap sa paparating na pagkawasak. Para bang sa sandaling iyon, siya ay natigilan na sa sobrang takot at wala nang kakayahang lumaban o gumalaw man lang. Ha. Ang baliw na iyon ay natakot sa espada ni Gong Yeking. Nasira na ang kanyang isipan, kalimutan na ang isang daliri, ngayon, ni isang daliri ay hindi na niya kayang igalaw. Umuugong pa rin sa pagitan ng langit at lupa ang mga halakhak, at nakatuon ang lahat ng mata sa binatang nababalot ng nakakakilabot na liwanag ng espada. Kapag bumagsak na ang espada ni Gong Yeking, ang katawan ng binata ay mahahati sa dalawa at ang kanyang kaluluwa ay madudurog. Kahit si Yunlinger, na may mabuting tingin kay Yehan, ay napasigaw at napatalon sa gulat. Bakit hindi siya umiilag? Walang nakakaalam kung bakit. Habang patuloy ang tawanan ng mga tao sa langit at lupa, sa gitna ng pag-aakalang babagsak na ang baliw na walang katulad, biglang gumalaw ang binata. Sa sandaling iyon, ang espada ni Gong Yeking ay nasa itaas mismo ng kanyang ulo, kalahating metro na lang ang pagitan. Nang gumalaw siya, biglang tumigil ang marahas na hangin sa pagitan ng langit at lupa, para bang huminto ang pagtakbo ng oras. Pagkatapos, pinagdikit niya ang dalawang daliri at itinuro ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang kilos na iyon ay tila karaniwan lang, mas karaniwan pa sa anumang galaw ng tao. Ding! Sa isang iglap, isang nakakabinging tunog ng bakal na nagbanggaan ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Kahit mga ilang milya ang layo, maririnig ang malinaw na tunog ng bakal na tumatama sa bakal. Pagkasunod nito, muling sumabog ang hangin, yumanig ang kalangitan at lupa, at ang kawalan ay napuno ng mga bitek na parang sapot ng gagamba. Ang espada ni Gong Yeking ay nagkaroon ng mga bitek, at ang mga ito ay kumalat hanggang sa hawakan ng espada. Sa sandaling iyon, labis ang pagkagulat ni Gong Yeking, ang nakapangangilabot na puwersang nagmumula sa kanyang espada ay tila bumalik lahat sa kanyang katawan, parang lahat ng lakas ng langit at lupa ay sabay-sabay na pumasok sa kanya upang wasakin siya mula sa loob. Boom! Isang malakas na tunog ang nagmula sa katawan ni Gong Yeking. Parang tinamaan siya ng pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Lumikha ng tunog ng pagkasabog habang siya ay lumipad paatros na parang kidlat, tumama sa mga hagdan, at lumubog ng daan-daang metro. Sa isang iglap, isang napakalaking hukay na may lawak na daang metro ang nabuo. At si Gong Yeking ay nakahandusay sa loob ng hukay, hindi na malaman kung buhay pa o patay. Kasabay ng malakas na pagkakabagsak, tumigil ang lahat ng halakhak. Para bang may pumihil sa kanilang mga lalamunan, hindi na sila makatawa.
Napatigil ang lahat, at ang tunog ng paghinga ng gulat ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga mukha ng mga batang talento mula sa malalaking pamilya ay namutla at napatulala, para bang nakakita ng multo o Diyos. Parang nalunok nila ang daan-daang langaw sa pagkabigla. Ito, paano nangyari? Ilusyon. Sigurado akong ilusyon ito. Pagkatapos ng katahimikan, isang sigaw ng pagkawalang paniniwala ang sumabog mula sa isa sa mga batang talento, hindi niya matanggap ang eksenang nakita niya. Ngunit isang tao lang ba ang nagkaroon ng ilusyon? Imposible. Nakita ito ng lahat. Ang pagkagulat ay malinaw sa mukha ng bawat isa. Maging ang mga banal na emperador ng mga pangunahing pamilya ay napatayo mula sa kanilang mga upuan, nakatitig sa winasak na lugar na parang hindi makapaniwala. Imposible. Paano siya naging ganito kalakas? Hindi ito totoo. Halos mapatla ang mukha ni Gongshu, ang dating maganda niyang anyo ay napuno ng pagkagulat at pagkabaluktot. Hindi siya makapaniwala, ang Yeha na kanyang minamaliit, ang Yeha na palagi niyang tinatawanan, ay ganito pala kalakas. Higit pa kay Yun Mocking na kanyang hinahangaan. Grabe, ang galing ng taong ito. Natalo niya talaga ang isang kalahating banal gamit lang ang isang daliri. Halos hindi makapaniwala si Yun Linger, nakanganga habang pinagmamasdan ang tagpo. Kahit si Yun Mocking na laging kalmado ay nayanig. Ang ganitong uri ng nilalang, kahit hindi pa isang banal, ay bihira sa buong mundo.